Ayan, nagkakape na ako. Basta ko po, kumain muna ako ng buns bago ko kakainin yung aking ininit sa rep. Ayan mga guys. Nag-init po ako ng, mayroon pa po biko. Ayan o. Kakain ako mamaya isang hiwa lang. Ayan. Ito armusal ko. Galing naman yan sa rep, kaya hindi naman yan sira. Initin lang yan. Kahit abuti pa na isang buwan yan, hindi nasisira yan. Ayan. Tingnan mo paglilinis ko, nahirapan agad ako huminga. Guys, ganyan talaga ako. Bumara agad yung ilong ko. Siguro sa mga nakuha ko ng mga alikabok sa ilalim. Yan. Tapos ko, aakyat muna ako doon sa taas. Magpapakain ako ng mga alaga ko at titingnan ko kung marumi doon. Maglilinis tuloy ako ngayon. Yan. Kape po tayo. Nagkape po ako ng puro. Yan. Palaman ko po sa aking buns, yun po yung expam na niluto ko. Yun po yung palaman ko. Ang dami naming gatas na binili ng anak ko. Yung sariwa, yung lang, nilalagay sa rep. Ang dami pala niyan. Sabi ko, ang daming gatas, kailangan maubos yan. Mamaya merinda, inom ako. May mga pa dyan, may mga cake pa dyan sa rep, may mga salad pa. Hindi namin maubos-ubos. Kaya wala naman masyadong kumakain dito sa amin. Kasi ako, hindi naman ako pwede kumain ng mga ganyan. Bawal. Papasukan na naman ngayon ng bagong taon. Sigurado bibili sila ng cake dahil birthday ko nga. Kung papaihipin nila ako ng kandila, wala akong iihipan. Kaya yan. Makaraos lang, okay na. Masaya na kami lahat. Kaya welcome to my live. Good morning sa lahat. Good morning everyone sa lahat ng mga bossing dyan. Good morning kay Boss Mita. Good morning sa inyo. Ayan, sa lahat ng mga boosting dyan sa social media at sa Facebook at sa Reel. Good morning sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo. Good morning po. Grabe mga guys. Ang init ng kape. Pag ako po kasi nagkakain ng ganito. Ayan. Sinasawsaw ko po ito sa kape. Gustong-gusto ko yung sinasawsaw. Pero yung kakain na ako, di ko isasawsaw sa kape. Yung po ang hilig ko, yung sinasawsaw ko po siya sa kape. Yan po. Okay, thank you. Bye-bye. Welcome to vlog. Maraming salamat po. Ingat ang lahat. Ingat lang lahat po pag magpaputok tayo sa alas 12 ng gabi. Huwag po hahawakan ng mga paputok dahil delikado po sa atin mga kamay. Baka tayo maputukan, paalisin ang mga bata. Pag nagpapaputok, huwag palalapitin.
baka itamaan. At yung nagpapaputok naman, mag-ingat. Mayroon kasi mga nakainom na nagpapaputok, hinahawakan nila yung paputok. Huwag po nyo gagawin yan kasi delikado po yan, maputukan kayo. Bagong taon na bagong taon pa naman. Tapos wala po masaktan sa atin ngayong lahat. Lahat po magdiwa ng masaya. Ngayong bagong taon, walang huwag po tayo gagamit ng mga malalakas na paputok, hindi delikado po. Nakakatakot ako po, may nervyos. Pag ganyan mga guys, hindi po ako maharap sa mga ganyan. Nagtatago ako sa sulok. Pag alam ko na ligtas naman, saka ako lalabas, saka ako nagtatatalon. Ganun po ako. Saka ako po, pagdating ng alas 12 po, yung kaarawan po ng birthday ko talaga, ay tumatalo na po ako niyan. Parang masigla ang katawan ko, pinapasigla ko yung katawan ko, kaya taon-taon po masigla ang katawan ko. Ganun po ang yung aking ginagawa sa buhay ko pag bagong taon. At ang lamisa ko niya, nag-aampapaw ng mga bilog. Puro bilog po yan. At mayroon akong asukal, may bigas ako, may tubig ako, may asin ako. Nakakompleto, nakaready na po yan dito sa akin. Lalagyan ko na lang, mamayang gabi ko gagawin yan. Para kinabukasan, naka-arrange na sa lamisa. Ayan po. At wag po kayo maglalagay ng mga pampaswerte nyo na plastic ang paglalagyan. Pangit po yun. Ay yung maganda po, yung medyo babasagin. Yun po ang maganda. Maswerte po yun. Yan lang po yung i-update ko sa inyo. At yung bigas po natin, bumili po ako na talagang lalagyan ko ng bigas. Doon ko po ilalagay yung bigas. Mahal nga po bili ko yan eh. Mahilig talaga ako sa mga na yan, mga punsoy-punsoy ba yan? Mahilig talaga ako mulat sa pol. Wala pa akong malilit pa lang anak ko, nagawa na ako ng ganyan. Nasanay na ako na. Kahit po wala akong pera, wala akong handa sa lamisa, basta kompleto po ang bilog-bilog ko sa lamisa na prutas na 12. Iyon po ang kinukumpleto ko. Awa ng Diyos. Sabayan mo ng panalangin, humihiling ka sa Panginoon, habang pagkatapos mo mag-arin sa iyong mga pampaswerte, hilingin mo sa Panginoon sana itong taon. Bigyan ka ng malakas na pangangatawan, malusog, magandang blessing na dumarating kahit wala naman tayo inaantay. Ay mayroon talaga ganun, biglaan lang dumarating. Balita o pera, ganun. Ako po, mayroon naman sa akong inaantay, lalo na sa mga anak ko. Marami po kasi ako anak. Ang anak ko po ay 7. Ang nasa akin ay 6. May anak na isa na naligaw, hindi natin masasabi kung anong klase mayroon siyang ugali. Hindi natin masasabi yung tungkol sa mga ganun kasi may lumalabas talagang anak na naiibang pag-iisip at pagkakaugali niya. Kaya hindi ko na rin inaasahan yon na habang nabubuhay ako magpakita sa akin. Hindi na po ako umaasa. Kasi mahirap po yung umaasa ko, nai-stress lang ako. Iniisip ko siya. Kasi siyempre, kahit papano, anak ko pa rin siya, iniisip ko pa din siya. Galing siya sa katawan ko eh. Hindi naman galing sa ibang katawan. Galing po siya sa pinapupunan ko. Lumabas siya sa akin. Hindi po iba ang naglabas sa kanya. Inalagaan lang siya, pinalaki lang siya. Yun lang ang papel ng iba. Pero sa harap ng Diyos, ako po yung naghirap ng 9 na buwan sa kanya. Nanganak na halos nahirapan ako. Na kahit manganganak na ako, naghahanap buhay ako para may pambayad ako sa ospital sa kanya. Nung inilabas ko siya. Kasi sobra po kami nung araw na mahirap. Hindi lang niya nauunawaan yun. Kung bakit napapunta siya doon. Yun lang po, dapat yun, inuunawa din kasi ako sa totoo lang, ayaw ko din humiwalay sa akin ang anak ko. Iyan po ay iniyakan ko po yun talaga na nang umalis sa akin. Pero ang dami sa akin nangangaral, nagsasabi, mga kaibigan, mga kumare, mga yung parte sa mga asawa ko na darating ng araw, magpapakita din sa inyo yan. Huwag mo na siyang isipin kasi maganda naman ang buhay niya doon. Hasta hindi naman iba yung kumuha. Tiyahin po ng asawa ko yun, yung kumuha. Hindi po siya nagkaanak, kung hindi ang anak ko ang ginawa nilang anak. Kaya ako naman, nakaunawa din ako kasi siyempre po, yung ganon, ay humaba na po yung kwento ko. Ay, pasensya na po. Akala ko naka-live ako, naka-video lang pala ako. Thank you so much at
kahit mabasa niya o makinig siya dito, sa harap ng Diyos, yun po yung katotohanan. Hindi po ako nagsisinungaling. Walang halo ng kasinungalingan. Yun sa akin, katotohanan lang po. Hindi po ako nagkasala doon, kundi karapatan ko din magsabi. Total, alam na rin naman niya ang buhay niya. Nagpakita rin sa amin, sa akin isang bisis. Saglit lang po, minuto lang. Umalis na sila kasama ang kanyang asawa. Ayan. Wala akong ano doon, kung sino man ano man ang naging buhay niya ngayon. Wala akong comment doon dahil nagpasalamat ako dahil gumanda ang buhay niya. Siya nga lang ang hindi naiba lang ang ugali, naisip niya kung bakit napunta siya doon. Magpasalamat na lang siya at gumanda ang buhay niya. Yung iba nga dyan, naghihirap, pumunta ng ibang bansa eh. Paano makapunta siya? Walang kahirap-hirap, di ba? Kaya okay, thank you so much. Welcome to my vlog. Bye-bye po. Pasensya na po sa mga igamino na makikinig dito dahil karapatan ko na rin bilang tumatanda na ako. Malaman ako ano yung katotohanan. Ako nagsasabi lang ako ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Totoo lang po yan. Thank you. Bye-bye.